Mga kalapatids, itong segment na to para naman po dun sa mga encoder. Yung buhay ng race natin, dependable sa kakayahan ng encoder natin eh. Isa siya sa mga key para maging successful yung races natin. So, yung mga encoder, sana mapanood nyo to. Kailangan, huwag nating laging gawing dahilan yung inaantok na kayo. Kasi yung antok nyo, at isang pagkakamali, may trigger sa pag-aaway-away dun sa club. Ito rin yung magti-trigger para ulitin natin yung gagawin natin. Or, what's worse, magma-manual computation kayo na mas mahabang oras. So, kailangan bigyan natin ng time, bigyan natin ng effort yung pag-encode. Ano ba yung pag mag-encode kayo ng entry P? Siyempre, ng entries. Siyempre, ang hawak nyo yung race form na kinuha nyo nung loading time. So, pag hawak mo na to, siyempre, ang una mong gagawin, alam nyo naman yun, na magsiset kayo ng races. So, ang una is race point. Sa race point, kailangan be sure na ito yung race point na kailangan mo. Ito yung race nyo kinabukasan. So, ano yung mga gagawin mo sa race point? Kukunin mo yung area, ano yung klase ng race nyo. Then, ang susunod, dapat tama yung coordinates. Dapat i-check nyo to second time, third times. Dapat sure na tama yun. Pag mali yun, it's either negative yung speed nyo or ang speed lahat nyo ay sobrang taas. Nakakita na ba kayo ng speed na 9999? Kasi yun yung maximum na pwedeng ibigay kayo. Kasi ano yung mga pagkakamali? Sa coordinates, yung mga numbers, dapat tama. Tapos, nasa Pilipinas tayo, dapat lagi kayong nasa north, lagi kayong nasa east. Pag yan yung north nyo, naging south, yung east nyo, naging west, yun yung time na nasa other parts kayo ng world. So, ang karera nyo, nasa ibang bansa. So, pag dumating kalapati nyo, i-compute yan na nasa ibang bansa yung kalapati nyo. Ang bilis ng ang taas ng speed nyo. So, ingat. Hindi porky south yung race nyo, lalagay nyo south. Or north yung race nyo, nasa east side yung race nyo, lalagay nyo. West, nasa west side yung race nyo, lalagay nyo west. So, dapat lagi lang tayong east, lagi lang north kasi nasa Pilipinas tayo, nasa Asia, Pacific tayo. So, kung may race point na kayo, gagawa kayo ng race schedule. Ito rin, ano yung mga problem regarding sa paggawa ng race schedule. Yung race schedule nyo, nakalagay doon, date started, date finish. Yung date started, yun yung time na i-release yung ibon, hindi yung time na ginawa nyo yung race nyo, yung schedule. Ginawa mo yung schedule mo ngayon, December 20, ang race nyo, December 21, na nilagay nyo, date started, December 20. Tapos, date ng race, December 21, bukas. So, ano mangyayari? December 20 ka nag-start. Ang baba ng magiging speed nyo. Kaya kailangan tama yung date started at date finish. So, be sure na tama. Year, month, and day. Sunod nyo yung tamang format. So, after nun, may race date kayo. Tignan yung maigi. Kung ano yung napindot nyo na race point. Baka mamaya, race point nyo, lawag, ang napindot nyo, La Union. So, magkakaroon kayo ng problema. Hindi nyo na yan mapapansin agad-agad. Baka pagkatapos nyo na maging code, tsaka nyo mapapansin, mag-uulit kayo. Magkakaproblema kayo once na nagbura kayo sa race schedule. So, encoder, take note of it. Then, ito na yung pinakamahirap na parte, yung manage race entry. Ito na yung time na mag-e-encode kayo. Ang e-encode natin ay yung sticker, mag-e-encode tayo. Pero bago tayo mag-encode ng sticker, ano ang una? Una yung yung pigeon ID number ng member. So, hanapin mo yung pangalan niya, i-click mo siya, yun yung dun sa pag-manage entry. Kaya, kung sinasabi sa mga nag-uumpisang club, huwag kayong gagamit ng loop name. Ang dami sa atin, loop name ang ginagamit. Prone to error kayo. For example, ang pangalan ng loop niya, Alexander Loop. Yung isa, Alexandra Loop.
na-mislook na. Pero kung pangalan, siguro naman kukonti yung magiging magkapangalan kayo unless na siguro ang apelyido mo, De La Cruz, Reyes, baka may makaparehas kayo. Pero madali pa rin makikita. Unlike yung loop name, hindi mo alam kung yun na yung tao. So yung encoder, mahihirapan dyan. May nangyari sa isang lugar, sa Bacolod. Kasi sinasabit nila loop name. So, as much as possible, baguhin nyo yan. Dapat complete name ng tao yung lalabas sa race result. So, kailangan, ang gagamitin nyo, complete name ng race, ng participant, ng player nyo. Wag yung loop name. So, pagka-click nyo ng Pigeon ID, be sure na siya talaga yon. Ang susunod, yung ban number ng ibon. So, yung ban number, dapat tama. 001, ang nailagay mo, 002. Pagdating ng result, gulo na yan. So, kailangan tama. Huwag nating ine-neglect yung ban number. And ang sa kasunod doon, yung sticker code. So, sa mga gumagamit ng manual, ito yung sticker natin. Kung makikita nyo, ito yung para sa club, ito yung sa kalapate. Yung may nakalagay na Nutrena, yan yung kinakabit sa kalapate. Kung makikita nyo, may number dito, ito para ma-identify sino yung magka-partner na sticker. And then, meron ditong number. Kung nakaharap kayo sa right side ng barcode, ito yung ini-encode kung manually. Pero kung may barcode scanner kayo, i-scan nyo lang. Be sure na yung i-scan nyo, yung number ay yung sticker na naka-assign para dun sa particular na ibon. So, kailangan magkakaparehas yan o dapat perfect kayo dun. So, from Pigeon ID, sa player's ID, sa band number at saka sa sticker dapat perfect. Hindi pwedeng may error tayo ron. So, magkakaproblema tayo sa result kung magkaka-error tayo. So, sa encoder, after nun makapag-encode kayo, syempre, nandun pa yung copy nung in-encode nyo. Iba yung copy nyo, yung race form nyo, iba din yung copy nyo na in-encode nyo, yung in-encode nyo sa system. Dapat ika-copy nyo rin yun. Photocopy or any kind na para makopya nyo yun. Huwag nyo isulat isa-isa, error na naman yun. So, ika-copy nyo yun, isa-save nyo. Kasi, dapat, bago kayo maglagay ng release time, dapat nakopya nyo na yun. Pag nakopya nyo yun, tsaka kayo magligay, yung iba naglalagay na release time sa schedule. So, ahead. So, for example, bukas bibitaw na 7, lalagay na nila date, a year, a month, date, hour, minute, seconds. Lalagyan na nila. Automatic yun. Pagdating ng 7 ng umaga, ma-release yung ibon nyo. Otherwise, kung di mo ma-release ng 7, mag-e-edit ka lang sa umaga. Pero ibang club nagre-release through cellphone. So, ibang paraan yun para makapag-release ng ibon. So, pag-release ng ibon, pag nalagyan nyo ng release time, hindi nyo na makikita yung in-encode nyo. Ano yung purpose dun? Para hindi kayo makakapag-edit. Kasi pwedeng mangyari. Parating na yung ibon, ang nakarating, pwede kayong mag-edit. O kung 10 yung entry ko, ang gusto kong dumating, si 001, bago ko i-clock, itawag ko lang sa'yo eh. Oy, ito yung dumating. I-transfer mo doon. Kaya yun ginawa natin na pag may release time na kayo, hindi nyo na makikita yung encode nyo. So, encoder, isa-isahin nyo. Hindi natin pwedeng sabihin sa member na puyat tayo, pagod. Kasi kailangan nating maging perfect yan. Bakit? Kasi kayo din yung mahihirapan. Hindi to ako sinasabi to kasi para sa player lang. Para sa inyo to. Kasi pag nag-manual computation kayo, lalo kayong mahihirapan. So, take note, encoder. Dapat perfect, dapat gumagana yung utak natin pag mag-encode kayo. Dapat alam nyo yung proper procedure. Lahat ng mga info dapat tama, dapat perfect. So, minsan nagkakaproblema tayo.
dahil sa club, hindi namin sinasabing hindi namin kayo naiintindihan kasi malaking sakripisyo yung pagiging encoder. Kaya yung mga player na nagre-reklamo kasi may bayad daw yung nag-e-encode, di sige, kayo na lang yung mag-encode para nasa inyo mapunta yung bayad. Pero makikita nyo yung hirap din ng encoder. Kaya ako nga ginawa to para at least magkaroon pa ng additional idea yung ka-encoder para mas less yung error. So mga kalapatid, para matulungan natin yung encoder, be sure na tama yung mga info na binibigay nyo rin. And isa pa, yung loop name, tanggalin na natin practice tungkol sa loop name. Ibigay nyo yung totoong pangalan nyo. Para hindi rin kayo, sino ba yung Regal Loop? Sino ba yun? Yun lagi na nanalo. Baka yung presidente yun. Pero kung pangalan nyo yung gamit, si Joey Regalario pala yung Regal Loop. So mga kalapatid, tulungan lang po.